ko kasi nga inalam nila kung sinong natawag. Dahil si Baba Abdurrahman, di ba, nakaano yun, di ba, pulis yun. Sabi niya, bigay mo nga sa akin yung kumukuha ng pangalan ni Baba Abdullah, tsaka yung civil ID mo na sinasabi mong, binigay ko. Tapos sinabi sa akin ni Baba Ali, bigay mo nga sa akin yung number mo, para Tapos tinanong niya ako kung, bakit mo ibinigay yung number mo? Sabi niya, sabi ko, hindi ko naman po ako alam. Sabi po kasi sa akin, kung ako raw po nirenew yung civil IDs, ibinigay ko po yung number ng civil ID ko. Sabi niya, next time pag may tumawag sa'yo, ay binigay mo lang yung civil ID mo. Oo, tapos tinatanong yung ATM ko. Di ba may ATM si Sherwin? Kinukuha niya yung pera sa... kabuangan. Dapat may nagtawag pala sa'yo sa number mo. Hindi mo ako kilala kung sino. Hinihingi ang civil ID number mo. Oo, tapos yung ATM. Ay, bawal sabi niya, yun. meron kang ATM na ginagamit. Sabi ko, meron po. Yung sa Scammer yun. Western. Oo, wag. Sabi niya, anong bangko hinuhulugan mo? Sabi ko, Western ho. Pero hindi ho ako yun dito hinuhulog sa Pilipinas. So, direct ho yan sa ko. Sabi niya, bigay mo nga sa akin number ng civil ID mo. Pinoy? Binigay ko. Hindi. Alam ko naman yun na Arabic eh. Marunong naman makaintindi ng salita ng Arabic eh. Man, scammer yun. Sabi sa akin eh. Sabi ko kay Baba, nung kinausap ako, lahat ng anak ni Mama Miriam na lalaki nandun sa duwan niya, kinausap ako. Sabi niya, Risa, may tumawag sa akin. Sabi ni Baba Abdullah. Sabi ko, sino po? Binigay mo ba yung civil ID mo? Sabi ko, opo. May tumawag sa iyo, di ba? Sabi ko, oo. Sabi ko, malalaman baka ako ni Baba Abdullah yung kung hindi tumawag sa kanya. Kasi yung civil ID sa kanya nakapangalan. Sabi niya, Tris, pinatawag ako. Punta ko doon sa duwan niya. Kaya alam ng magkakapatid yung number ko. Tapos sabi niya, binigay mo yung ng password ng ATM mo? Sabi ko, hindi po. Kasi sabi ko, ba't ko ibibigay? Hindi makukuha ni Sherwin ka ako yung pera sa Western pag ibinigay ko doon. Sabi ko, yung civil ID po, ibinigay ko yung number. Kasi sabi po sa akin, ibigay ko raw at ang amo ko raw ikaw. Paano ka? O nalaman ng taong to ang pangalan ni Baba Abdullah? Kasunod ganit, day. Huwag ka magpapaniwala. Ang daming scammer dito. Kasi kung kailangan i-renew ang amo mo ang magsasabi sa'yo. Sa amo yan sila direct mag-message. Sa Kasi bunutan ang mo civil nga ako, ID Risa. natin, may direct na contact, may details yan sa amo natin. Naka-Arabic lang. Sabi niya, tumawag si... Oo, amo ang magsasabi sa'yo. Kaya tinawag agad ako. Buti hindi ka pinagalitan. Pinagsabihan nga ako. Sabi Oo, sa akin, wag sa susunod, huwag mo ibibigay yung mga mo. Kasi dito sa Kuwait, maraming mga bak mamaya magamit yung civil ID mo sa Oo, panluloko. Number. Ikaw pa yung Siguro tinawagan yun nila na ni Baba Abdullah na nagtawag sa'yo. Oo, tinawagan. 3 beses pang tinawagan ni Baba Isa, nandun din yun nung tapos si Baba Abdurrahman. Kasi kung may problema sa civil ID mo, hindi yan sila kukontak sa'yo. Oo. Ang civil ID natin, may pangalan sa ating amo. Sabi niya. Sila ang kukontak. Diba si Abdullah ang iyong employer? Sabi ko, paano niyo po nalaman? Hindi ko pa nasasabi sa inyo. Nung sinabi ko yung civil ID ko, number, sabi niya, pabihimik dyan sa kay Baba Abdullah. Sa employer mo, i-renew yung civil ID mo. Sabi ko, niya, wala pa ako dito ng 2 taon na. Dapat hindi ka muna nagbigay. Pinaalam mo muna kay Baba Abdullah o kay Mama Miriam. Mama, may nagtawag sa akin, sabi i-renew na daw ang civil ID ko. Tapos sabi niya, di tumawag sa kanya. Kung hindi yun, paano ka ako nalaman nito si Baba Abdullah ang aking employer? Sigurado, sinita yun nila. Sinita nga. Tapos hindi na nila matawagan yung tumawag sa akin. Hindi na. Nagtanggal ng siguro yun. Takot yun. Puro yung pulis. Puro pulis ba yan? Kahit si Baba Khalid, retired pulis yan. Sabi niya, hindi ko na makontak, Risa. Sabi, ibinigay ko ito po yung number na tumawag sa akin kaninang umaga. Di ba, ngayong umaga? Hapon, gabi, kinausap ako.
Sabi niya, Reza, pumunta ka dito. May tumawag dito sa akin. Sabi ni Baba Abdullah. Sabi ko, meron nga pong tumawag sa akin. Sabi sa akin, kuhanin daw yung civil ID number. Ay, ang sarap. Pag sumakit ng likod mo, hihilutin na din kita. Naka-live ka ba, te? Hindi. Aba, putik na ito. Naka-video pala yun. Bago yung wala na ito. Akala ko nag-ano pa sa ano, Popo. Walang yan. Para remembrance na hinihilot mo ako dito sa Kuwait pag nakauwi na ako ng Pinas. Ano ka ba? Wala na ito. Na-miss ka na ni Michelle. Wala na daw tagahilot sa kanya eh. Kasi sabi ko nga yung binigyan ko ng 30. Ay kung na-addict ka na, ay nainggit. Sabi, bibili na daw siya ng coins. Hari ka? Oo, bibili na daw siyang coins. Baka wala nang kala. Meron? Meron pala. Nandun niya sige ang kala nga kanina. Kaya naiinis siya pa na ang tawag ni Mama Miriam. Basta, halos hindi na siya makaupo. Sige ang tawag. Kaya di ba ikaw lagi ka din gano'n, tatawag-tawagin ka may siya na din doon. Hindi na si Kumaray. Likod naman. Saan ako upo? Hindi din na. Oh. Dinin ka na. Ako na dyan sa ano taas. Ay. Sarap ng mahilot. Ay, bayag siyang karabaw. Yeah. Dito ko. Yeah, tatlo na po kaming nakaharap sa camera po. Kaya rin bata rin. Pakahilig mag-live. Ipitin mo na ba tayo? Para ano. Mga nagpopopo lang yan. Ang bayad nitong massage ay points. Pagkagaganda. Sakit kasi ng ulo ko. Basta mabilad ako sa nadi. Nainis ako. Diba? Ang sarap. Sumagot ang ulo ni ate. Oh. Siguro ito manalo na rin. Ang sarap nga mahilot ang likod. Diba? Para nang iniyo. Ang sarap. Yeah. Ang sakit na ng katawan ko ba sa magbantay ako kay Paris. Grabe ang init kasi. Tapos ganun talaga. Ang sarap. Ang sarap nga pag nahilot. Lalo pag matamaan yung hihintay mo dyan sa likod. Matamaan ng intent. Ay, Diyos ko lang. Sabi niya na, yung pakto na Michelle. Basta pasalin, grabe si Mangon. Dito. Paano gutom naman ako doon? Biruin mo, yung kubos na kinakain dito ni Mama na sa plastic, yun ang kinakain ni Michelle ngayong gabi. Makikihingi pa ba ako? Yung malaking kubos na parang pambalat ng baka. Sexy pa ng tagahilot ko, di ba? Coins lang bayad nito, panglaro niya. Gidiinan mo pa. yung kaluluwa niya. Ayaw. Sakit-sakit ng balikat ko kahit nakaupo ka lang dun sa nadi, yung init. Iba ang dating. Diba? Sige, diinan mo pa para Ano yan? Ipopost mo sa sa YouTube. Hindi man nila ito makita sa Facebook. Sa YouTube lang. Yan. Masarap yan. Lagyan mo ng manghang ba? Para mang romance. Wala ulo hanggang ba.
Ang sarap nga pag diniinan lalo, oh, di ba? Sige pa. Imagine nas nakatayo ba? Di ba? Parang may mga bukol-bukol ang likod ko. Lamig yan. Ito ba, guhitan mo dito. Yan ang masakit. Yan. Sabi ko, inay. Ang sakit. Nangangalay na ang kamay ko Kaya si Lolo Risa. Kaya si Lolo minsan pag tumukar ang tupak ni Michelle, sabi yan si Lolo, Madre Alex, Lisa we manage Michelle. Sige, diinan mo na lang. Diinan mo pa. Sige. Di ba? Paano? Hindi pasukan ng hangin, Lisa, na matulog, magpanti-panti, rayan. Ang init-init, wala tayong aircon eh. Tapos ang panty, maluwag pa. Ang aircon, pasok lahat. Huwag kang maingay din, wala nang garter yung panty ko. Kasi 6 years na yun, huwag ka na magtaka. 6 years na ako dito sa Kuwait, huwag ka na magtaka. Kung may garter pa ang panty ko. Ang luwag-luwag ng panty, tapos tingnan naman yung pagtulog, di ba? Lahat ng lamig aircon, suyo. Wala man tayong aircon nga, di ba? Walang Yan, dyan na lang. Yan. Ay, kabuang. Isama mo pa konti ang dibdib ko, ha? Pababa. Dito lang sa dibdib, ha? Favorite ng pantulog ko. Oo nga. Dalawa yan, Lisa, yung pink at saka yan. Palit-palitan lang kayo. Kano ba to? Previous lang. Previous sa order ni ate. Grabe ko po ang anibihanan. Sayang ng mga damit ng bago pag uwi ko sa Pinas isuot. Pag nandun na kasi ako, wala ng trabaho, wala na akong pambili. Dito na lang konti. Yeah, pula-pula. Namula? Dito? Oo. Bayaan mo Abay, siya. humarap ka dito. Ayan. Hindi ko na pag gano'n. Ganyan na, oo. Masakit. Ay. Ay, naku.